church. Yes, it is indeed a wonderful morning because today we celebrate the first Sunday of Advent. At pwede ba as early as now, i-greet na natin yung mga katabi natin ng Merry Christmas? Yes, Merry Christmas indeed. Sabi nila, this season is the most wonderful time of the year. Amen? Hindi dahil may 13th month at hindi dahil merong Christmas bonus, and it is because we are celebrating the birth of our Savior. Amen? Yes, hallelujah. At dahil dyan, inaanyayahan kong lahat na tumayo at sama-sama tayong magpupuri sa Panginoon. Come on, church!
high. And this time, church, let us continue being in the presence of our God as we continue singing for His name. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found my joy, when I found joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. Let's sing, we worship you. I worship you. Let all voices sing. Yes, oh God, we worship you this morning. The reason I live is to worship you. And I
we would like to worship your mighty name, O God. Ang kadakilaan ng Diyos ko at ang aking hari ay ihahayag. Di ko titigilang magpakailanman ang magpasalamat. Aking papupurihan, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka, O Yahweh, at karapat-dapat na ikaw ay purihin. Kadakilaan mo ay tunay na mahirap namin unawain. Ngunit sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay aming papupurihan, O Diyos. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakila ay iyong ipamamalita. At isasaysay ko ang iyong mga gawa na kahanga-hanga, O Diyos. Ang mga gawa mong makapangyarihan ay aming ipamamalita sa lahat ng tao. Aming sasabihin, O Diyos, na ikaw ay tunay na dakila. Ihahayag nila ang lahat ng iyong kabutihan. Aawitan nila ng may kagalakan ang iyong katwiran, O Diyos. Magpupuri ang lahat sa iyo, O Diyos, Yahweh. Ang iyong nilalang, lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Come on, church, once again, we sing, I worship you. Let all voices sing. Come on, church. Yes, let all voices sing, we worship you, God. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. Hallelujah! Yes! Bigyan naman natin ng isang malakas na balakbak ang ating Panginoon. Amen! Give ear, O shepherd of Israel, you who lead Joseph like a flock. You who are enthroned upon the cherubim, shine forth before Ephraim and Benjamin and Manasseh. Stir up your might and come to save us. Restore us, O God. Let your face shine that we may be saved. Let us witness the lighting of the first Advent candle by the UMYF. In the days of exile and uncertainty, the prophet Isaiah cried out, "Oh, that you would tear open the heavens and come down, so that the mountains would quake at your presence. As when fire sets twigs ablaze and causes water to boil, come down to make your name known to your enemies, and cause the nations to quake before you. For when you did awesome things that we did not expect, you came down and the mountains trembled before you." Isaiah chapter 64, verses 1 to 3. In the midst of our own encounters with uncertainty and upheaval, and our longing for deliverance, Jesus calls to us, "Therefore, keep awake, for you do not know when the master of the house will come." Mark chapter 13, verse 35.
We wait as people, surprised again and again by God who shakes us out of our complacency and wakes us up to the work of the kingdom around us. We light this candle as a sign of our shocking hope. May we stay awake to God's activity in the world as we wait in expectation that even now, God is with us, working to restore us to the fullness of life with God and one another. Amen. Angels of the realms of glory, wing your flight o'er all the earth. He whose sang creation story now proclaim Messiah's birth. Come and worship, worship Christ the newborn King. Let us all rise. Shepherds in the fields abiding, watching o'er your flocks by night. God with us is now residing. Yonder shines the infant light. Come and worship Christ the newborn King. Sages, leave your contemplations, brighter visions beam afar. Seek the great desire of nations, ye have seen his natal star. Come and worship Christ the newborn King. Let us pray. Heavenly God, our Father, we are glad to meet you today in your sanctuary. On this first Sunday of Advent, we reflect on the coming of Jesus as we ponder how this prophecy shapes our understanding of who Jesus is, that he is our wonderful counselor, mighty God, everlasting Father, and Prince of Peace. Guide us today as we bring back all the glory to you, O God. And this we pray in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Ang mensahe ng awit from the Children's Choir.
Sige po, lahat ng ating mga batang maliliit ay dalhin natin sa harap ng ating Panginoon as we pray for them. Dear Jesus, we thank you for these little children. Look at their innocence. Lord, but despite of their innocence, Lord, we know that their faith in you is very unending. I-bless mo po ang bawat isa sa kanila, Panginoon, na sa kabila ng kanilang kamusmusan, naririto sila, Panginoon, upang magbigay ng papuri at pasasalamat sa iyong banal na pangalan. Dakilang Diyos, i-bless mo din ang kanilang mga magulang na laging sumusuporta sa kanilang mga kinabukasan. Gabayan mo sila, Panginoon, sa kanilang pag-aaral at sa kanilang pang-araw-araw na gawain, ganun din sa kanilang paglalaro. Ilayo mo po ang bawat isa sa anumang kapahamakan o panganib. Dahil, Panginoong Jesus, alam ko po na mahal mo sila. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Thank you, kids. Magandang umaga po sa inyong lahat. Today is the first Sunday of Advent. Patingin nga ng mga mukhang masaya sa Pasko. Parang hindi Ayan. So, i-welcome natin ang buwan na ito ng may kagalakan sa ating mga mukha dahil ang ating Panginoon ay nasilang. Ilan naman po mga announcement, magsimula po tayo sa ating mga birthday celebrants sa linggong ito. Bukas po December 4, Gerald Bais. December 5, si Tita Pining, Quezon. And December 4, Gerald Bais and Tita Pining, Quezon. December 7, Yuan Kaisip. Andiyan po ba si Yuan? Andyan! Yehey! Ayan. At December 8, ang aking pong pinakamagandang mother sa balat ng earth. Wala siya ngayon. Nasa Bulacan po sila. No, speaker siya doon. Si Irene Mungkal, si Jonathan Martel, and si Jackson Splain. At sa December 9 naman, si Fiona Nicole Malyari. Ayan. Happy birthday po sa inyong lahat. Sige po, kung kayo po ay naririto, punta po kayo dito sa harapan. Ayan. Kaya pala nakamalaking ribbon si Tita Pining. Ayan. Sige po, let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa buhay ng aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Salamat po sa pagiging tapat sa kanila sa nakaraang taon ng kanilang buhay. At ganun ding hinihiling namin ang patnubay mo sa kanila at biyaya sa ibagong taon na ito na kanilang haharapin. Panginoong Diyos, Ikaw ang siyang manguna sa kanila, humawak sa kanilang puso't isipan, at lagi silang samahan araw-araw. Paalabin mo pa, O Diyos, ang pananampalataya sa kanilang puso at damdamin, at Ikaw ang siyang masunod sa kanilang buhay. Pagpalain mo sila at proteksyonan lagi, at ilayo sila sa karamdaman at masasamang nangyayari sa mga paligid nila. Ikaw, O Diyos, ang sumama sa kanila sa araw-araw at nawa dinggin mo ang mga panalangin ng kanilang puso at Ikaw, O Diyos, ang manahan sa kanilang buhay. In Jesus' name, Amen. Happy birthday po! Sige po. May tawag ng tawag po sa akin. Ano, ayan, mamaya na yan. Sige po. Ilan lamang pong mga announcement
Bukas po ay isang araw na lang po ang workers caroling, at ang mga binigyan po namin ng letter sa inyo, kayo po yung aming pupuntahan bukas ng mga manggagawa. Magsisimula po kami na 4:00 mula sa Angeles City, punta po ng Magalang. So kalagitnaan po yung atin dito sa Emmanuel. Tapos po ang December 8 naman, ang MEA o Manila Episcopal Area ay magkakaroon ng discipleship seminar and training na iho-hold po ng ating obispo. Ang magiging training po dito sa discipleship na ito, ang magiging basis po natin ng mga programa sa darating na 2024. Ang ating pong mga representative ay sila Sister Ann, si Brother Rex, at si Sister Elona. Ayan po. Ang alis po sa December 8 ay 6 a.m. sa Aldersgate UMC. Magsasama-sama po doon, sabay-sabay. At ngayon po, after ng worship, magkakaroon po tayo ng screening sa ating mga kabataan, kaya wala pong aalis sa mga youth na nais sumama sa Christmas Institute dahil nag-start na po ang kanilang registration period. At isama po natin sila sa panalangin. Ang kanila pong Christmas Institute ay gaganapin sa Bethesda Cottages sa Tagaytay. So, magtatagaytay ang ating mga kabataan. Di ba? Sige po. Tapos po, ang mga workers naman po ng North Pampanga District kasama ng mga lay organizations ng district, mga officers, magkakaroon po tayo ng Christmas party sa December 11. So next week, Monday na po ito. Sa Mars Garden Restaurant po ito gaganapin sa Balibago, Angeles City. At kagaya po ng in-announce ko po last week, ang mga simbang gabi na assigned families ay nabigay na po sa inyo at meron na po tayong mga speakers na nakahanda. Nagbigay na rin po ng outline ang ating distrito at meron din pong additional na outline na ibinigay ang DS po ng West Pampanga. So for additional resources, additional readings, isisend ko din po ito sa inyo. At kailangan na lamang po yung mga iba pang naka-assign, at yung inyo pong mga songs, kung as early as now po, ibigay nyo na po sa amin kung kailangan bang tugtugin sa keyboard or magbaband ba or kailangan ng -1. Sabihan nyo po kami para po ma-prepare namin yung mga kailangan ninyong music and lyrics. Ayan po. At tuloy-tuloy po tayo ngayong buwan na ito dahil sa December 16 na po ang start ng ating simbang gabi, araw-araw na po yon. At sa December 16 din po, bago po tayo magsimba, 2 p.m. po, inaanyayahan po ang lahat ng pwedeng sumama. Magkakaroon po tayo ng reverse caroling. Isa itong project ng ating outreach at witness committee, outreach and witness, bilang pagtulong o pag-abot ng tulong sa ating mga kasamahan dito sa palibot ng Aguso at San Francisco. So magkakaroling po tayo, pero imbis na tayo ang hihingi, tayo po ang magbibigay sa kanila. So inaanyayahan po ang mga nais dumalo or sumama. Dating po tayo dito sa church ng 2 p.m. Mga basic lamang pong Christmas songs. Ay, opo. Tapos po, kung kayo po ay taga dito, sa Aguso at sa San Francisco, at may mga alam po kayo ng mga pamilya sa paligid dito na kailangan ng tulong o nangangailangan ng tulong, sabihan niyo po kami at ililista po natin para po maihanda yung mga gift packs na ibibigay po sa kanila. Yun po ang ating magiging project for this Christmas season. Tuloy-tuloy na rin po. At ngayon pa lamang po, paghandaan niyo na po ang December 23 na Christmas party. Lahat po ng mga lay organization ay ine-expect na magkakaroon ng performance for this Christmas party. Kaya naman po maghanda na po kayo, mag-practice na, ilabas na yung mga Santa hat ninyo. Ayan. At
i-ready nyo na ang inyong mga katawan. Ano? Balita ko, yung may sasayaw sa inyo, may magsa-special presentation, ano? Paghandaan po natin yan. At para po sa ikaliligaya ng ating selebrasyon ng kapanganakan ng ating Panginoon. Kung wala na pong ibang announcement, tayo po ay dumako sa pananalangin. Panginoong Diyos, tunay ngang napakadakila mo sa aming buhay. Itong buwan na ito, O Diyos, ang huling buwan ng taon na ito, at tunay ngang napakatapat mo, O Diyos, at gracious mo sa aming lahat. Sa nakalipas na mga buwan ng taon na ito, hindi ka nagmaliw at ang presensya mo ay laging kasama namin. Ganon namin hinihiling ang patnubay mo na patuloy na samahan kami sa buwan na ito. As we end this year, Lord God, with all of our tasks, with all of our responsibilities, Ikaw, O Diyos, ang manahan sa amin at tulungan kami, O Diyos, na maggampanan ang mga ito. At nawa ang bawat kikilos namin, ang bawat trabaho, ang bawat pag-aaral, ang bawat gagawin namin, O Diyos, ay mabigyan ng kapurihan ng iyong pangalan. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sa isa na namang pagkakataon na makapag-celebrate kami at maalala namin ang acts of love na ginawa mo sa amin sa pamamagitan ng Kapaskuhan. Punuin mo ng pagmamahal ang aming puso. Punuin mo kami ng kaligayahan, O Diyos. At alam po namin na hindi lahat ay natutuwa sa mga panahon na ito sapagkat mayroong mga kakulangan o kaya naman ay mayroong kawalan. Ikaw, O Diyos, ang pumuno sa mga ito at yakapin mo kami, ang bawat isa sa amin, O Diyos, na behind all of the celebration, there are people who are grieving, who are sad. Ikaw, O Diyos, ang humawak sa aming lahat at iparanas mo ang pagmamahal mo na dala ng Kapaskuhan. Ikaw din, O Diyos, ang hinihiling namin na pumagitna sa aming lahat ngayong oras na ito sa aming pananambahan. Punuin mo kami ng banal mong Espiritu at i-anoint mo ang bawat isa sa amin, O Diyos, na naririto ngayon. Pagpalain mo ang aming pananambahan at ikaw nawa ang magsalita sa harapan ng iyong mga anak. Idinadalangin din namin, O Diyos, ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Pagpalain mo sila, O Diyos, inilalapit namin sa iyo si Tito Ed na kasalukuyang nagpapagaling. Salamat, O Diyos, sa pag-ingat mo sa kanya at paghawak sa kanyang katawan. Nawa, O Diyos, maranasan niya ang kagalingang dumaloy sa kanyang pangangatawan mula ulo hanggang paa. Ganon din po kay Tita Pining, O Diyos, inilalapit namin ang kanyang nararamdaman sa kanyang katawan. Ingatan mo siya lagi, O Diyos, at pagalingin siya at bigyan siya ng comfort sa kanyang mga nararanasan ngayon, O Diyos. Alam po namin na walang imposible sa iyong mga kamay at sa iyong pangalan. Kaya naman, O Diyos, idinideklara namin ang kanilang kagalingan sa pangalan mo, O Jesus. Ganon din, O Diyos, inilalapit namin sa inyo ang pamilya ni Bishop Sol Toquero. Idinadalangin namin ang comfort at kapayapaan na bumalot sa kanilang pamilya sa pagkawala ng ama ng tahanan. Maraming salamat, O Diyos, sa isang faithful steward na ibinigay mo sa amin at ipinahiram at naging testimony ang kanyang buhay sa aming lahat na naglilingkod sa inyo. Nawa, Panginoon, patuloy kang manahan sa aming lahat at samahan mo kami, O Diyos, sa araw-araw ng aming buhay. Especially, Lord, with all of the preparations with Christmas season. Nawa, Panginoon, mangibabaw ang reason of this celebration, Panginoon. Walang iba kung hindi ikaw, ang iyong anak, at ang iyong banal na Espiritu. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. In Leviticus 27:30, a tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord.
It is holy to the Lord. Gawin po natin ang paghahandog. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Maraming salamat aming Diyos sa pagpapala mo sa iyong mga anak. Bilang pasasalamat, tanggapin mo ang aming mga kaloob at ikaw, O Diyos, ang magpala nito at gamitin sa ikalalago ng ministeryo mo sa pamamagitan ng simbahang ito. In Jesus' name, Amen. Isaiah chapter 64, verses 1 to 9. Oh, that you would burst from the heavens and come down. How the mountains would quake in your presence. As fire causes wood to burn and water to boil. Your coming would make the nations tremble. Then your enemies would learn the reason for your fame. When you came down long ago, you did awesome deeds beyond our highest expectations. And oh, how the mountains quake. For since the world began, no ear has heard, and no eye has seen a God like you, who works for those who wait for him. You welcome those who gladly do good, who follow godly ways. But you have been very angry with us, for we are not godly. We are constant sinners. How can people like us be saved? We are all infected and impure with sin. When we display our righteous deeds, they are nothing but filthy rags. Like autumn leaves, we wither and fall, and our sins sweep us away like the wind. Yet no one calls on your name or pleads with you for mercy. Therefore, you have turned away from us and turned us over to our sins. And yet, O Lord, you are our Father. We are the clay, and you are the potter. We all are formed by your hand. Don't be so angry with us, Lord. Please, don't remember our sins forever. Look at us, we pray, and see that we are all your people. Second reading, 1 Corinthians chapter 1 to verse 3 to 9. From Paul, who was called by the will of God to be an apostle of Christ Jesus, and from our brother Sosthenes, to the church of God which is in
Corinth, to all who are called to be God's holy people, who belong to Him in union with Christ Jesus, together with all people everywhere who worship our Lord Jesus Christ, their Lord and ours. May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace. Always give thanks to my God for you because of the grace He has given you through Christ Jesus, for in union with Christ you have become enriched in all things, including all speech and all knowledge. The message about Christ has become so firmly established in you that you have not failed to receive a single blessing. As you wait for our Lord Jesus Christ to be revealed, He will also keep you firm to the end, so that you will be faultless on the day of our Lord Jesus Christ. God is to be trusted, the God who called you to have fellowship with His Son, Jesus Christ, our Lord. The words of God for His people. Let us all rise for the reading of the Gospel. From Mark chapter 13, verses 24 to 37. In the days after that time of trouble, the sun will grow dark, the moon will no longer shine, the stars will fall from heaven, and the powers in space will be driven from their courses. Then the Son of Man will appear, coming in the clouds with great power and glory. He will send the angels out to the four corners of the earth to gather God's chosen people from one end of the world to the other. Let the fig tree teach you a lesson. When its branches become green and tender, and it starts putting out leaves, you know that summer is near. In the same way, when you see these things happening, you will know that the time is near, ready to begin. Remember that all these things will happen before the people now living have all died. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. No one knows, however, when that day or hour will come, neither the angels in heaven nor the Son. Only the Father knows. Be on watch, be alert, for you do not know when the time will come. It will be like a man who goes away from home on a trip and leaves his servants in charge, after giving to each one his own work to do, and after telling the doorkeeper to keep watch. Watch, then, because you do not know when the master of the house is coming. It might be in the evening, or at midnight, or before dawn, or at sunrise. If he comes suddenly, he must not find you asleep. What I say to you then, I say to all. Watch. The word of God for His people. Life, dear Lord, to me, as to break the loves beside the sea. Beyond the sacred beach, I seek Thee, Lord. My spirit beats for Thee, O living Word. Amen. Ang mensahe ng awit from the choir.
Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Christmas is coming! Truly it is, no? Ganda pala ng choir pag nagpa-practice. Ano po? Sige po, ulitin ko po, every Saturday na po ang ating practice. 4 p.m. ang choir at 5 p.m. naman po ang praise and worship. So medyo agahan lang natin ito before, ay sa simbang gabi, pero next week, ganong oras pa rin po. At patuloy po tayong manalangin, kagaya po ng ipinalangin natin kanina, ang retired Bishop Solito Toquero ay namayapa na po noong December 1. So namatay po siya sa sasakyan habang po siya ay natutulog. Galing po siya sa biyahe, sa activity sa Wesleyan University, at umalis po sila doon, nakatulog siya sa sasakyan, at pagkatapos po noon, hindi na po siya nagising. Isang mapayapang kamatayan po, no, ang ipinagkaloob sa kanya ng ating Diyos. Pero ganun pa man, nagdadalamhati po ang kabuuan ng kanyang pamilya at ng United Methodist Church sa pagkawala ng isang tunay na pinagpalang obispo. Ano po? At sa ating pong pagbubulay-bulay ngayong umagang ito, ang sineselebrate po natin ngayon ng first Sunday of Advent. This is all about waiting. So maghintay po tayo hanggang mamaya. Mamaya na po ang sermon. Di ba? No? All about waiting. Ngayong unang linggo ng Disyembre, ang unang linggo ng Advent, hinahanda ang ating tayo ng ating simbahan sa muling pagdating ng Panginoon. Now, when we talk about Advent, this is the coming of the Lord. Kaya di po ba kapag Holy Week, ang sinasabi natin, ang hinihintay naman natin ay ang second Advent. No, ganon din. So, ganon din sa ating panahon ng pag-celebrate ng Christmas, ng Advent. Ito ang first Advent. So, hinihintay natin ang pagdating ng ikalawang Pasko o yung second coming. Dahil ang Panginoon ay darating pa. This is the promise of Jesus before He has ascended into heaven. Bago dumating ang kanyang banal na Espiritu dito sa lupa, siya ay nangako na siya'y muling babalik. Kaya ang sabi niya sa ating mga tekstong nabasa, ang mga alagad ay kailangang magbantay, maghintay, at maghanda. Dahil halos 40 years na ang nakaraan, or 40 years ang nakaraan nung isunulat ni Apostle Mark ang tekstong ito mula nung umalis sa piling nila ang Panginoong Jesus. No? So imagine, after 40 years, dun palang isusulat ang isang pangako na ibinigay na ating Panginoong Jesus. So naghintay ang mga apostoles. Pero sa panahon na ito, tayo pa rin ay naghihintay sa muling pagbalik niya. Akala nila nung mga panahon na yon, within 40 years, 50 years, babalik ang Diyos. Ngayon, 2,000 years na, wala pa rin siya. So what are we still doing? We are still waiting. Ang sabi ng Panginoon, tayo ay maghintay, magbantay, at maghanda. Bakit tayo kailangan maghanda? Ang sinasabi dito ng ating teksto sa mga Kristiyano, para ito sa mga sumasampalataya at ngayon pa lamang makakakilala sa Panginoong Hesukristo. Sa mga matagal na anak ng Diyos, na Kristiyano, matatag na yung mga yan. Ang sabi sa mga nakasanayan natin, no, kapag daw matanda ka ng Kristiyano, kahit anong ibato sa'yo ng mundo, matatag ka na. But still, it's so hard because we wait too longer than other people. Na ngayon pa lamang nakakakilala sa Diyos, ngayon pa lamang yung fresh na pakiramdam na kailan kaya darating ang Diyos? Versus na sa matagal ka ng Kristiyano, Lord, kailan ka naman darating? Na may ganun tendency. Merong pasakit sa paghihintay. Pero matagal na
kahit matagal na naghihintay, hinahalin tulad tayo sa Psalm 40. Ang sabi niya, "How long, O Lord? How long?" Ngayon naman, sa mga bagong Kristiyano, ang sabi naman ng teksto, ganito pala. No? Parang dati, okay ka lang, easy go lucky, tapos ngayon, kailangan mo nang ipasa ng krus. Di ba ang sabi ng text, if you want to follow me, carry your burden, carry your cross. So, either way, matagal ka man o bago sa pagiging Kristiyano, merong laging pagsubok sa paghihintay. Kaya ang sabi sa verse 33 ng ating gospel na nabasa, maghanda tayo dahil baka datnan tayong tulog ng Panginoon. So dahil naiinip na tayo, no, kung minsan natutulog ang ating espiritu. It's not physical sleeping. Pwede naman tayong matulog. Huwag lang habang sermon. No? Pwede naman matulog. Pero ang sabi ng ating teksto, huwag niyong hayaang matulog ang inyong espiritu. Don't let your spirit sleep. Patuloy kang maging active in waiting, active in prayer, active in listening to the Lord. No? Huwag mong hayaan na maging passive waiter ka, kundi active. Kapag tayo yung natiling gising at hindi tayo natulog ang ating mga espiritu, kaya nating labanan ang mga false prophets and false messiahs. Anong ibig sabihin nito? Sa ating panahon, ang dami nagkiklaim na sila ang Panginoong Kristo. So if your faith is not strong, if it is sleeping, madali tayong mahikayat sa mga ganong false prophets. At kapag may nagsabi sa inyo, this is the only way, no? Huwag ka na magsimba, ito lang ang gawin mo, maliligtas ka. Marami din tayong maririnig na ganon. And if your spirit is sleeping, madali tayong mahihila sa mga bagay na iyon. And so, patatagin mo pa ang iyong pananampalataya. Ang sabi niya sa verse 31, kailangan tayong manatili sa salita ng Diyos. Ang salita ng tao, naglalaho yan. Pwedeng nangako ka ngayon, tapos ang makalawa, hindi mo na mean ang sinasabi mo. Pwede namang may pinlano kayo ngayon, next week, iba na naman ang plano. But the word of the Lord remains the same. Iba-iba man ang kanyang translation over the years, no? But the message is there. God's love was born on Christmas Day. And this child has come to save us all. It remains the same. Kaya naman tayo, kapag nahihirapan na tayo sa ating buhay, saan tayo kakapit? Doon sa salita ng Diyos. So we not just pray, we not just attend service, we also read the word of the Lord. Kahit na ang dami nang nangyayari sa ating buhay, kahit na ang dami na nating ginagawa sa araw-araw, never forget to read the word of God. This will remind you every day what He has for you. His plans, His promises. And it will continue to ignite that faith in you para mapanatilihing gising ang ating pananampalataya. Ngayon, ang sabi niya, magbantay, maghanda. 3 beses na inulit-ulit sa talata ang salitang maghanda kung ito'y babasahin sa wikang Tagalog. Ito ay tumutukoy sa dapat nating gawin habang naghihintay. Meron kasing mga tinatawag na idle waiting. Naranasan niyo na po bang maghintay sa mga government offices? Kung gusto niyo ng test of patience, pumila kayo sa SSS. O kaya sa Pag-ibig, naku, lalo na sa Angeles City, yung pila doon hanggang parking lot na yata. If you want to wait to test your patience, go to the government offices. Hindi lang yan, kahit sa eskwelahan, kapag enrollment period. Hindi ba parang lumulutang ka na kung nakaupo ka lang at walang ibang ginagawa? Wala kang kausap,
hindi ka nag-lowbat ang cellphone mo, hindi ka makapag-games, hindi ka makapanood, hindi ka makapag-chat, hindi ka makatawag. Imagine yourself waiting 4 hours in the line without doing anything. Siguro mamumburyo na tayo, no? What more if we wait our lifetime doing nothing? Aba mga kapatid, baka manigas na ang apoy sa ating puso. Hindi na yan uminit uli. Baka maging frozen solid na yan. Subukan mong iwan ang tubig sa freezer. Di ba magiging yelo? Kasi hindi gumagalaw. Naging yelo na. Hihintayin mo wag kang maging yelo ang iyong puso if you are idly waiting for the Lord. What this is telling us is that we keep watch, active watching, and active waiting. Ang parable sa ating binasa, mayroong mga sinasabi sa ating binasa na it is like a man going on his journey when he leaves his home and puts his servants in charge, each with his own work, and commands the doorkeeper to stay awake. Verse 34. Anong ibig sabihin nito? Iniwan tayo ng ating Panginoong Hesus dito na nabubuhay sa mundo dahil kailangan may gawin tayo. Meron siyang task na ipinagkatiwala sa atin. At pagbalik ng ating Master, He will expect that you have done your task. Every week, no, pinag-uusapan natin ng iba't ibang mga parable, but there's a week na pinag-usapan natin yung mga talents na binigay ng Master sa kanila. Kung binaon lang natin yan, binaon natin ang ating buhay, magagalit ang Panginoon. Ang ine-expect niya, gamitin mo ang ibinigay niya sa'yo. So kung may boses ka, meron kang bibig at kaya mong magsalita, we can share the gospel to other people. Kahit nga mga kapatid, yung mga hindi nakakapagsalita, they can be living testimonies. What more when we can speak the word of God? Maraming mga talentong ibinigay ang Panginoon, maraming skills, maraming mga resources, maraming iba't ibang paraan on how we can actively wait for the Lord. Use it. Don't let be frozen. Huwag mo hayaang manigas yan dahil hindi kumikilos at walang ginagawa. Ngayon, ang tanong, hanggang kailan tayo maghihintay? Pastor, 2,000 years na wala pa rin ang Diyos. Another 2,000 years ba? We don't know. It can be another 1,000 years, 100 years, next year, next month, next week, or even maybe tomorrow. We never know. Kaya naman ito yung hamon sa kakayahan nating maghintay. Dalawang bagay ang magpapabigat sa paghihintay ng mga Kristiyano. Una, maraming mga pagsubok at precautions. Pangalawa, yung tagal ng paghihintay. Meron akong nabasang kwento noon. Sobrang tagal na naghihintay ng kamatayan. Dinadalangin na niya sa Panginoon, Lord, kunin mo na ako. Kasi ayoko nang maghintay. Ang masaklap kung 25 ka pa lang, o kaya 30 years old, Lord, kunin mo na ako. Mahirap yun. Mahirap ang buhay. So, nang hirap maghintay sa pagkuha ng ating Panginoon o kaya naman sa pagdating niyang muli. But that is the test. Ang sinasabi niya sa chapter 13, or sa verse 13, ang mananatili hanggang wakas ay maliligtas. Tandaan din natin ang sinasabi sa Isaiah chapter 40 verse 31. Ang mga maghihintay sa Panginoon ay magkakaroon ng panibagong lakas. There is a promise of new strength every day. Di ba yung awitin, sabi niya, they are new every morning.
New every morning. It is always new every morning. The strength, the promise, the blessing. Ang araw, hindi nalilate yan. On time lagi yan. Pag umaga na, nandyan na. Consistently, every day, it shines. Ganon ang ibig sabihin ng awiting ito. The blessing and the promise of the Lord consistently will shine upon you. Kaya manalig tayo dun sa pangakong yon ng ating Panginoon. Muling darating ang Diyos. That is certain. Ito ay dapat nating asahan upang maging aktibo tayong gumagawa. Ang tanong hanggang kailan, hindi po natin alam. Walang makakaalam kung di ang Diyos lamang. But while we wait, kailangan tayong maghintay, magbantay, at manatiling handa. In Jesus' name, Amen. The Lord be with you. And also with you. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right to give our thanks and praise. It is right that we should always and everywhere give thanks to you, Father Almighty, Creator of heaven and earth. Through Jesus Christ our Lord, who rose victorious from the dead and comforts us with the blessed hope of everlasting life. And so, with your people on earth and all the company of heaven, we praise your name and join their unending hymn. Let us sing. Holy, holy, holy Lord, God of power and might. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Holy are you, and blessed is your Son, Jesus Christ. By the baptism of his suffering, death, and resurrection, you gave birth to your church, delivered us from slavery to sin and death, and made with us a new covenant by water and the Spirit. When the Lord Jesus ascended, he promised to be with us always in the power of your word and Holy Spirit. On the night in which he gave himself up for us, he took the bread, gave thanks to you, gave it to his disciples, and said, "Take, eat. This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." When the supper was over, he took the cup, gave thanks to you, gave it to his disciples, and said, "Drink from this, all of you. This is my blood of the new covenant poured out for you for the forgiveness of sins. Do this as often as you drink it in remembrance of me." And so, in remembrance of these, your mighty acts in Jesus Christ, we offer ourselves in praise and thanksgiving as a holy and living sacrifice in union with Christ's offering for us as we proclaim the mystery of faith. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Let us sing the Lord's Prayer.
body of Christ given for you. The blood of Christ poured out for you. Gawin po natin ang ating banal na communion. You go before me. You're my deliverer. I know I'll never walk alone. Every hour, every minute, you are always with me. You are faithful and you always will be. Every triumph, every failure, you are loyal
gamitin po natin ang hymn of thanksgiving, Away in a Manger. In a manger, no crib for a bed, the little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the sky looked down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. Cats are lowing, the baby awakes, but little Lord Jesus no crying he makes. Unloving Lord Jesus, look down from the sky and stay by my cradle till morning is nigh. Hear me, Lord Jesus, I ask thee to stay close by me forever and love me, I pray. Bless all the dear children in thy tender care, and feed us for heaven to live with thee there. Let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa regalong aming tinatanggap mula sa inyo. Ang regalo ng buhay, ang regalo ng salvation sa pamamagitan ng isang sanggol na ipinanganak sa kapanahon ng ito. Ikaw, O Diyos, ang aming hinihintay, ang iyong pagbabalik, ang aming pananampalataya, O Diyos, nasa inyo. Ang aming paghihintay nasa inyo. Ang aming pag-asa ay nasa inyo. Ikaw, O Diyos, ang manatiling kumikilos sa aming lahat as we wait for the second advent, Lord God. Panginoon, turuan mo kaming maging mapasensya. Tulungan mo kaming hindi mapagod. Patuloy mong gisingin ang aming puso't damdamin. Patuloy mong gisingin ang aming espiritu. Help us, Lord God, to use the gifts and talents that you have given us. And as we wait actively for you, Lord God, may we use all of these things in this life. Alam namin, O Diyos, na hindi natatapos sa isang araw, sa isang linggo, o isang buwan ng aming paghihintay. And so, Lord, help us be strong in our faith. Huwag mo kaming hayaang madala sa mga sinasabi ng mundo. Huwag mo kaming hayaang maloko ng mga false prophets and false promises na binibigay ng mundo. Bigyan mo kami ng tatag ng damdamin, ng tatag ng tapat ng isip, at tapat na kaluluwa, na sa iyo lamang loyal, sa iyo lamang makikinig, at sa iyo lamang nagmamahal at naglilingkod. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, O Diyos, at nawa ipakita mo sa amin ang mensahe ng Kapaskuhang ito sa aming buhay. And as we wait earnestly for you, fill us with your love so that we can show this love to others. Panginoon, ano man ang dinadalangin ng iyong mga anak na lumapit ngayon sa iyong harapan, dinggin mo ang mga panalangin na ito at bigyan ng katugunan. Ganon din, idinadalangin namin ang paglabas namin sa simbahang ito. Gawin mo kaming pagpapala sa mas maraming tao at nawa makita kanila sa aming buhay. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Let us open our hands in a gesture of receiving. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance to you and give you peace, now and forever. Amen.